Magandang umaga po mga kapatid, mga kaibigan. Happy Lord's Day po. At salamat sa Diyos, purihin siya kasi ngayon ay araw na ang ating pagsamba na siyang sentro ng ating gawain ngayon. At naway ang ating mga puso at ating mga buhay ay maging sentro sa Kanya. Salamat sa Kanya na source ng pag-ibig. At ngayon nga ay maraming tao ang nagdiriwang tungkol sa pag-ibig, pero higit sa lahat, ang Diyos ng pag-ibig ang ating sinasamba ngayon. Babasahin ko po ang salita ng Diyos na pagbabatayan ng mensahe ngayon ni Pastor, at pakinggan po natin ito yung makikita sa Genesis 12 verses 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita at pagkinggan natin ang mensaheng ituturo sa atin ngayong umaga. So, welcome po natin si Pastor para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magandang umaga po muli at salamat sa Diyos na may kalayaan tayong sumamba sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Kahit po tayo hindi magkakasama in person, ay pwede tayong magkasama-sama sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At salamat po sa ating mga kasama ngayon na sumasamba sa kanilang mga bahay at yung mga kaibigan na sumusubaybay, at pwede rin po natin itong i-replay at atin pong ipinagpapasalamat sa Panginoon yung mga tao na talagang nakikinig at nanonood sa salita ng ating mga ginagawa katulad nito. So ngayon po ay ating ipinagpapatuloy ang ating tema or theme sa first quarter ay Trusting God More or More Trusting God. Ibig sabihin ay lalo pang lumalim yung ating pagtitiwala, paniniwala sa ating Panginoon. At atin pong tinalakay ng mga nakaraan ang ano ba yung mga dahilan at tayo nagtitiwala sa Diyos. At doon po sa sinundan natin ay dahil ang Diyos natin ay able, available, and because of His abounding love. Yun po yung mga ilan lamang na dahilan para tayo magtiwala sa Diyos. So ngayon naman po ay ating pag-uusapan ng ibang mga heroes of faith, mga tao ng Biblia na talagang ipinakita ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at naging halimbawa sa sangkakristyanuhan ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. At nais nating pag-usapan sa oras na ito si Abraham. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po'y magkasama-sama sa araw ng linggo na kahit po hindi kami in person magkakasama, salamat sa technology na pwede naming ipagpatuloy ang pagsamba, ang pangangaral, pakikinig na yung mga salita at kami po'y magkasama-sama online, Panginoon. Dalangin ko po ang mga kasama ko ngayon, inyo pong pagpalain sila kasama ng kanilang sambahayan at ang mga makikinig at makakasama namin. At manunood dito, Panginoon, ay patuloy mong paalalahanan at kaming lahat ay lalo pang lumalim nga ang pagtitiwala sa inyo. Dalangin po namin ang mga kasama ko, mga kapatiran, mga kaibigan na manunood nito. Dalangin namin ang kanilang mga concern sa buhay na kanilang kinalalagyan ngayon. Inyo po silang pangunahan, inyo po silang samahan at inyo pong iparana sa kanila na kayo nga ang aming Diyos na able, available at umiibig sa amin upang kami lalo at patuloy na magtiwala sa inyo. Marami pong salamat at turuan po nyo kami, pangunahan, gabayan at paalalahanan sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, atin pong pag-uusapan ang buhay ni Abraham. Ang ating teksto po ay, gusto ko po, kanina binasa ni Mabel sa Mabuting Balita version. At katulad po ng ating practice at church, ay atin pong minamabuti na 1, 2 beses basahin ang salita ng Panginoon upang kahit hindi pa naipaliwanag, hindi pa naipreach, ay nagsising ina yung salita ng Diyos sa puso natin. At gusto ko pong basahin muli ang salita ng Panginoon na ating pagbabasihan ng mensahe sa umagang ito. Ang sabi po sa 12 kapitulo ng Genesis, sa talatang 1 to 8, ganito po yung sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kaniya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawa na si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang ang lahat ng kanyang alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Sikem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Verse 7, nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh at nagpakita sa kanya. Verse 8, buhat doon ay nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pagbabasihan ng ating mensahe sa umagang ito. Sa ating pong pagpapatuloy na ating nga pong dinidiscuss ang tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon at ating pong napag-usapan, gusto ko pong magtanong, kumusta ang iyong pagtitiwala kasama ang paniniwala at pagsunod sa ating Diyos na pinagtiwalaan? Tuloy-tuloy po ba? Lumalalim po ba? Or bumababaw at parang nawawala-wala na? Ang layunin po ng ating theme for this year, especially ngayong first quarter, ay lalo pa tayong magtiwala sa Diyos na katiwa-tiwala naman. Okay?
Napakahalaga po ng pagtitiwala sa Diyos. Katulad po ng aking challenge kahit po sa ating ang awit sa umaga, ay pagkatiwala natin sa Diyos, hindi lamang ang ating buhay sa mundong ito, kundi ang ating kaluluwa sa kabilang buhay at ang ating buhay sa hinaharap. Trusting, believing, and faith are almost the same and interconnected. Sa ating life journey ay napakahalaga na kasama natin at pinapractice ang pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya at pagsunod. Ano? In our life journey, itong tatlong mga salitang ito ay napakahalaga na kasama natin at ginagawa po natin. Katulad ng ating napag-usapan, tayong lahat ay nasa paglalakbay ng buhay na ito. Ano po? At katulad ngayon, sa ating teksto ay may panibagong paglalakbay. Hindi lamang noong last Sunday, yun pong mga bansang Israel na naglalakbay from their places to Jerusalem. At in those trip or travels and journeys, there is a lot of fear and dangers. May mga katakutan at mga panganib. At katulad po ng sinabi natin, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, marami pong mga panganib at katatakutan na nararanasan tayo. Isa na nga po, itong kilala ngayon na COVID-19, mga sakit na bunga ng iba-ibang kadahilanan. Sabi ko nga, parang ngayon ay focus ang tao sa COVID-19 at nalilimutan ang dengue, nalilimutan ang leptospirosis, nalilimutan ang TB. So, yun po yung mga posibilidad na panganib. Ano pa yung mga panganib sa ating life journey? Yung mga kabataan ay nasasabit sa mga, kumbaga sa paglalakbay, di ba? Parang sumasabit sa inuman, sa huntahan o kaya ay kwentuhan, at yung iba'y nasasabit sa kaguluhan. At yun din po yung buhay natin. Minsan nasasabit. Ano? Sa ating pong pag-uusap ngayon, when God called Abraham, He responded to the calling while he is trusting Him. Nung tawagin ng Diyos si Abraham, siya po ay nagtiwala. Siya po ay sumunod ng may pagtitiwala. Siya ay nagtiwala, kaya sumunod, at habang sumusunod, pinapraktis pa rin ang pagtitiwala. Ang teksto po na ating pinag-uusapan at pag-uusapan ngayon ay hango sa Genesis chapter 12. Ang Genesis chapter 12 ay pasimula ng pagtalakay patungkol sa mga individual persons, the patriarchs. At syempre po, bago dumating sa chapter 12, galing yan sa chapter 1 to 11. At yung pong 1 to 11 is a very general approach, universal. Doon po ay kasama yung sangnilikha, sangkatauhan, buong mundo. Mula kay Adan, beginning of creation, beginning of family, beginning of human being, and beginning of sin. Okay? Nandun po sa Genesis. Sa 1 to 6, makikita natin na dahil doon sa chapter 10, nagkasala, tuloy-tuloy yung kasalanan, talagang grabe ang naging epekto nito sa pamilya ni Adan, pinatay ni Cain si Abel, at lahat po hanggang sa panahon ni Noe, grabe ang kasalanan. At ano po ang ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos nga ay galit sa kasalanan, Kanya pong ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. And then pagkatapos noon, nagsimulang muli ang pamilya sa pamilya ni Noe. Pero alam po ninyo, namatay ang maraming tao pero hindi namatay ang kasalanan. Nasa sistema pa rin ng dugo at laman ng tao. Kaya kahit na nakaligtas si Noe na sumusunod sa Diyos, meron pa rin lumabas na kasalanan. At ang dulo nito at kaugnay nito ay pagdating sa chapter 11 sa Tower of Babel, ay talagang ipinakitang muli ng tao yung kanyang kayabangan, yung kanyang pride. Magtatayo tayo ng tower na aabot sa langit at dahil dito tayo'y makikilala. At muli, doon po ay nag-intervene ang Diyos in the Holy Trinity, sabi ng mga scholar. Kasi po yung Holy Trinity ay nangyari at sinabi yung plural na gamit ng Diyos sa chapter 1. Sabi ay, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Yung pong natin na plural ay ginamit at inulit sa chapter 11.
At ngayon ay ating panaugan, ating puntahan ang mga tao dahil sila ay gumagawa nga ng Tower of Babel. Atin silang guluhin. At dahil nga po doon, ginulo ng Diyos ang tao sa katauhan at napatigil ang pagtatayo ng Tore ng Babel. At dito po nagsimula na ginulo ng Diyos, binigyan ng iba't ibang wika at hindi na sila magkaintindihan. At pagkatapos nito, sa last part ng chapter 11, nandoon na ang amain, si Tera, na tatay ni Abraham, na namumuhay. Kasi nagkahiwa-hiwalay na nga po. Okay? At pagdating sa chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi ko nga po, kung general ang 1 to 11, pagdating po ng Genesis 12 hanggang sa matapos po ang aklat ng Genesis, ito po ay nag-focus sa pamilya ni Abraham. Kay Isaac, okay? Kay Jacob, and then yun na, hanggang kay Jose. Okay? So ituloy po natin. Yun po ay background. So, si Abraham po ang pinagmula ng bansang Israel. Okay? At yung pong bansang Israel ay bunga ng isa sa covenant o pangako ng Diyos kay Abraham. Abraham obeyed and went to the place which he doesn't know where it is. Okay? At doon po natin makikita, kaya nga inalaala sa aklat ng Hebreo si Abraham bilang siya'y sumunod dahil sa kanyang pananampalataya. So sa umaga pong ito, may tatlo po tayong puntos na nais kong ibahagi mula sa buhay ni Abraham na nagpapatunay ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Tatlo po. Una, the calling. Pangalawa, the challenge. And then pangatlo, the covenant. Okay? So, atin pong isa-isahin ito. At makita po natin ang nais ituro ng Panginoon sa atin. Kung atin pong titingnan ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham, actually po, pagkagaling sa Tower of Babel o Tore ng Babel, ang mga tao ay, kasi nga, hindi na magkaintindihan, nagkanya-kanya, and then namumuhay na panibago. At yun nga, kasama doon si Tera, na tatay ni Abraham. At ayon po sa mga scholar, ito po ay, si Tera ay nakatira sa Ur, at ito pong Ur ay kilalang city sa Mesopotamia, at ito po ay malapit sa Ilog Euphrates. At nasa lugar ng Persian Gulf. Ang sabi po ng mga scholar, ito ngayon ay halos nasa city ng Baghdad. At alam po ninyo, interesting na itong mga Ilog Euphrates ay nabanggit sa Paradise sa Genesis chapter 1. At sa mga secular historian, ang Mesopotamia ay isa sa pinagmulan, una sa mga pinagmulan ng sibilisasyon. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay civilized, actually parang city, ang mga tao ay mauunlad, settled, subalit dahil sa civilization na ito, ay kasama rin ng tao, hindi lamang ang kanilang pagiging sibilisado sa buhay, kundi sa kanilang spiritual na buhay. At ang problema po dito ay medyo kulang ang, kasi nga naghiwa-hiwalay, although yung galing sa sa line ni Noe, kina Shem, sila may maliwanag na kaunawaan tungkol sa Diyos na lumikha. Pero naging laganap na rin ang Diyos-Diyosan, ang idolatry. At ang sabi po ng marami sa lugar ng Ur ay napaka-rampant ng idolatry. So, tinawag ng Diyos si Abraham sa lugar na ito. Na umalis kasi galing sa Ur, punta sa Haran. At kung atin pong makikita sa aklat ng Hebreo chapter 8, by faith, si Abraham po ay sumunod sa tawag ng Diyos. By faith, he responded to the call of God and obeyed. Alam po ninyo, ang tawag ay madali tayong tumugon kung kilala natin ang tumatawag.
So, may mga nagsasabi na may background si Abraham sa Diyos na tumawag sa kanya dahil nga maaring ang nagsere sa pamilya ni Shem. So, yun ang nagtulak sa kanya para sumunod. Pero, alam po ba ninyo na kung minsan ay mahirap sumunod sa mga tumatawag? Ano? Lalo-lalo na kung tayo'y tatawagin mula sa ating comfort zone. Diba? Pero mga kapatid, ako'y naniniwala na kung papaano ang Diyos tumatawag at tumawag kay Abraham, hanggang ngayon, God is continuously calling, tumatawag sa mga tao. Tumatawag para ikaw ay tumino. Tumatawag para ikaw ay iligtas sa kaligtasang pisikal at lalong-lalo na sa kaligtasang espiritual. Tinatawag ka sa buhay na walang direksyon. Tinatawag ka sa buhay na magulo. Tinatawag ka sa buhay ng imoralidad. Tinatawag ka sa buhay na walang katiyakan sa iyong kinabukasan. Ang Diyos po ay laging tumatawag. At bakit siya tumatawag? Para tayo dalhin sa mas mabuting lugar. Naranasan mo na ba ang tawagin ng Diyos? Alam po ninyo, maaari mong sabihin na, Pastor, natawag na po ako ng Panginoon, ako po ay ligtas na ngayon. Ay baka naman ang tawag ngayon sa inyo ng Panginoon na ikaw ay maglingkod. Di po ba? Kung ikaw naman, ay Pastor, talaga masipag na akong maglingkod sa church. Sa totoo lang po ay 3, 5 yung aking hawak na Bible study. Okay, mabuti. Baka naman ikaw ay tinatawag na magpastor. Alam po ninyo, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtawag. At ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa ating lahat. May plano sa iyo. At para itaas ang antas ng iyong kalagayan sa buhay, tatawagin ka ng Panginoon. Para ka ilayo sa kasalanan, tatawagin ka ng Panginoon. Para ka hanguin sa buhay na magulo at walang katiyakan, tatawagin ka ng Panginoon. Ang tanong, katulad ni Abraham, ikaw ba, tayo po ba, ay nakahandang tumugon ng positibong tugon sa tawag ng Diyos? Alam po ninyo, noong ang Panginoong Hesus ay magkatawang tao at siya po ay tumawag ng mga alagad, ako'y naniniwala na maraming parang in-invite ang Panginoon, may posibilidad na hindi tumugon sa tawag ng Diyos. May mga nabanggit sa gospel na yung tawag upang magkaroon ng kaligtasan na mayamang negosyanteng bata pa, hindi siya nag-response sa tawag ni Jesus. At sa halip ay iniwan niya si Jesus at bumalik siya sa kanyang kayamanan. Kaya po nasulat ang John 1:12, ngunit ang lahat ng sa kanya sumampalataya at tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. May mga tinawag para, sige, maniwala ka, magtiwala ka kay Jesus, sa akin, sabi ni Jesus. Pero yung iba hindi po sumunod o hindi tumugon sa tawag. Kaya yung iba, they receive, but yung iba, they reject. Alam po nyo, kaya hanggang ngayon, maraming mga talagang nire-reject pa rin ang tawag ng Panginoon. Nire-reject pa rin ang kalooban ng Panginoon. Katulad po ngayon, araw ng mga puso, ako'y naniniwala na ang tawag ng Panginoon sa mga bawal na pag-ibig ay itigil mo na yan. Kasi pag Valentine's Day, ang nangyayari po at kilala at laging bigyang diin ng secular at ng mundo ay araw ng pag-ibig. At minsan ang araw na ito ng pag-ibig ay bawal na pag-ibig. Nakakalungkot. Alam po ba ninyo, nung walang COVID-19, isa sa malaki ang kita sa mga negosyo ay ang hotel, mga motel. Okay? Kasi
ang tinugon ay ang tawag ni Cupido at hindi ang tawag ng Diyos. Ang tawag ng laman at hindi ang tawag ng Diyos. Okay? Ang tawag ni Kulasisi at hindi ang tawag ng asawa. Maraming tawag tayong naririnig. Pero higit sa lahat, ating pansinin, pakinggan at sundin ang tawag ng Diyos katulad ng ginawa ni Abraham nung tumawag ang Diyos kay Abraham. Ako'y naniniwala na hanggang ngayon, ang Diyos ay pwede at maaring tinatawag na tayo. Okay? Sabi ko nga kanina, maaring sabihin mo na, Pastor, Christian na po ako eh. Ako po ay may buhay na walang hanggan. Tiyak ko na po. Oo, pero baka naman tinatawag kang maglingkod. Maaari naman mga anak, tinatawag ng Diyos na tumino na. At marami ng luha at problema at naranasang kalungkutan at katakutan ng iyong magulang. Tinatawag ka na, tumino ka na. Iwanan mo na yung mga barkada na nagdadala sa iyo sa kaguluhan. Iwanan mo na yung drugs. Iwanan mo na yung bisyo. Tinatawag ka ng Diyos para mapabuti ang iyong buhay. Ganon ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Pangalawa pong puntos, the challenge. There is always challenge sa ating buhay. At maaring tayo ngayon na may pinagdadaan ng hamon ng buhay. At sa totoo lang po, para sa akin, ang tawag ng Diyos kay Abraham ay isang hamon. Okay? Bakit hamon? Isipin po ninyo. Tingnan nyo sa chapter 12, verse 1, ang sabi, the Lord said to Abraham, go out from your country, your relatives, and your father's household to the land that I will show you. To the land that I will show you. Mga kapatid, mabuti ngayon na pwede na nating, albawa, pupunta ka sa Boracay, ay pwede mo nang makita kung paano ang pagpunta doon. I-google mo lang house to method in going to or paano yung mga daan papunta sa Boracay. Kung ikaw ay mag-aeroplano, may mga kumpletong procedure. Kung ikaw ay magbabarko, may kumpletong instruction. At pwedeng makita mo pa rin doon ang iba-ibang lugar sa Boracay na mas magaganda. May magandang hotel. So, pwede mong makita yung background ng pupuntahan mo. Napakahalaga po na makita natin ang kalagayan ng ating pupuntahan. Mga kapatid, nung tawagin ng Diyos si Abraham, wala siyang background. Hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Isipin mo na lamang. Iwanan mo ang iyong magulang, ang iyong tatay, ang city na yan, at pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa iyo. Nakasalubong ka na ba ng tao? Na nung tanungin mo, saan ka pupunta? Hindi ko alam. At may posibilidad na kung may magtanong kay Abraham, hindi ko alam. Sasabihin pa sa akin ng Diyos. At siguro sabihin ng nakasalubong niya, may tililing ang taong yan. Mahirap po yun. Challenge po yun, mga kapatid. Pero kay Abraham, bakit kaya ito hindi naging mahirap? Although, challenge ito sa kanya. Pero bakit niya nasunod? Ako'y naniniwala dahil po sa salitang trust. Pagtitiwala. Ang isang pwedeng sabihin ni Abraham, okay na ako dito, Yahweh. Kasama ko yung magulang ko. At alam po ninyo, sa Middle East o sa mga taga-Asia or sa East Asia, Israel, hanggang dito sa Pilipinas, talagang kilala yung family ties, yung kahalagahan ng pamilya. At lagi pong sama-sama ang pamilya. At ang sabi ng isang aklat na nabasa ko, hindi pwedeng yung maglayo ng kahit man lang ilang milya. Ibig sabihin, napakahalaga ng pamilya. Ay dito ang challenge kay Abraham, iwanan mo ang iyong tatay. Alam po ba ninyo na minsan ngayon ay, although maaring positibo, pero maraming negatibo, hindi maiwanan ang pamilya. Nag-asawa na, ay asa pa sa magulang. Hindi maiwanan ang bahay, kasi walang bahay na pupuntahan. Yun ang problema.
Ano? Pero mga kapatid, napakahalaga po sa ating maglalakbay yung katiyakan kung saan ka pupunta at katiyakan ng iyong magiging kalagayan sa iyong pupuntahan. Pero kay Abraham po, palagay ko nung una ay mahirap ito. When Abraham obeyed God's call, he left una yung kanyang tatay, pamilya, na ang pamilya po, kahit nung panahon hanggang ngayon, ito'y source ng security, source of joy. Di ba? Eh, ang problema, isa ito sa pinaiiwan ni Abraham. Nung isang araw ay pinag-aaralan ni Mabel yung aklat ng Marcos, yung pag-iwan ng, sabi ni Jesus, ang mag-iwan ng kanyang ari-arian, ng bahay, ng mga kapatid, ay bibigyan ko ng makasandaang uli. At sa Marcos po ay hindi sinabi na iwanan ang asawa. Although, yung ibang mga misyonero, mga quote-unquote mga manggagawa, ay iniiwan yung pamilya, yung asawa, at nagpupunta sa mission na lugar, pero hindi po yun ang ideal. Ano? Dito po, kasama ni Abraham si Sarah. Ang kanyang iniwanan lamang ay yung kanyang tatay, siguro kanyang mga pinsan at mga kapatid. Maganda itong sundan. Ano? At kahit ngayon nga, ako'y naniniwala na ang isang pastor, isang misyonero, dapat pag alis mo, ay kasama mo yung iyong pamilya. Kasi bakit? Ang iyong asawa, ay nung kayo'y ikasal, ay kayo'y pinag-isa na. So halos kasama mo siya at kaisa mo. At kaya po, yung iba ay nahuhulog sa, anong tawag dito? Immoralidad, ay dahil hindi kasama ang asawa. At malungkot po yun. So, si Abraham ay iiwan niya yung kanyang tatay. Ano po ninyo, minsan ay malungkot na iwanan natin ang ating tatay at mga kapatid. Okay? Pero, yun po ang challenge kay Abraham. Kasi nga ito yung source of joy and security. Kasi kapag may problema, ang unang tumutulong ay kapamilya. Ano? So, yun pong pag-iwan ni Abraham ay ako naniniwala na challenge sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi po ganun kadali yun. Okay? Pangalawa, iniwanan ni Abraham ang lugar na iyon, at ang sabi po ng isang aklat na nabasa ko, even the religion, yung practice nila doon, yung pananampalataya doon, yung mga Diyos-Diyosan doon, ay iniwan ni Abraham. Kung ang pamilya ay source of joy and security sa buhay na ito, ang religion, maraming naniniwala na ito ay source of peace and soul security. Kung tama yung ganong kaisipan. Pero alam po natin, ang sinasabi ng Biblia, ang source of soul security and peace ay walang iba kundi si Jesus at hindi ang relihiyon. Gusto ko pang liwanagin yun. Pero ngayon, mga kapatid, nung tawagin ng Diyos si Abraham at siya'y tumugon, iniwan niya ang kanilang dating pananampalataya doon sa Haran. Na noon ay rampant nga sa mga idolatry. Alam po mo ninyo, minsan ang hirap iwanan ng iyong dating pananampalataya. Challenge yon. Marami akong narinig, nakausap, at marami nagpapatotoo. Ito'y parang nag-iiwan ka ng mga bisyo. Pero, ang religion or paniniwala ay kumisan mahirap mong iwanan at palitan. Maliban na iyong maunawaan na yung pupuntahan mo at ipapalit ay mas ito pala ang tama. At ito po ay challenge kay Abraham. Iniwanan niya yung mga idols niya doon. Okay? At siya ay sumunod sa tawag ng Diyos. Kaya mo bang iwanan, kapatid, ang iyong kinagisngan na kultura, paniniwala, pagkatapos mong maintindihan
na hindi pala ito magliligtas at magbibigay ng tunay na seguridad sa iyong kaluluwa. Na hindi pala ito nakapagbibigay ng malalim at tunay na kapayapaan. Tinatawag ka ng Diyos. Iwanan mo ang mga pansamantalang nagbibigay ng kapayapaan. Okay? So, yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay talagang obvious sa buhay ni Abraham. Abraham trust God when he lived or he left the Haran. At yung kanyang mga comfort zone doon, yung dating niyang buhay, yung dating mga ginagawang kasalanan. Alam po ninyo, ngayon po ay Valentine's Day. Katulad kanina, sinabi ko po, so Happy Hearts Day sa lahat. Salamat doon sa mga bumati kanina at sinagot ko ng Happy Hearts Day, Happy Love Month. Kasi po, tayo mga Kristiyano, hindi naman natin kilala si Valentino, ay wala namang masama na tayo'y makibati ng Happy Valentine's. Pero karaniwan po ay itong Valentine's nga ay nakafocus lamang ito sa storge kind of love, no? Hindi ito nakafocus doon sa agape kind of love. Ito po ay nakafocus lamang sa pag-ibig ng mag-girlfriend, ng mag-asawa. Okay? At maganda naman po na talagang ang mag-asawa, mag-girlfriend ay talagang magkaroon ng malinis at malalim na relasyon sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos. So, tayo, sabi ko nga doon sa sagot ko doon sa mga bumati sa akin ay tayo po ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kapag ating ipinagdiwang ang Valentine's Day, ito po ay more on agape kind of love. Pagmamahal na galing sa Diyos. At yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, ang nakakalungkot ay ngayon talagang pinagkakakitaan ng komersyo ang Valentine's Day. Kailangan bumili ng Toblerone, kailangan bumili ng chocolate o kaya ng bulaklak, na mahal ang bulaklak, tapos isang araw ay lantana. Okay, maganda naman pagpapakita po ng pag-ibig. At hindi ko po sinasabing masama. Ang sinasabi ko nga lang po ay siguro samahan natin ng agape kind of love, hindi lamang yung storge kind of love ang Valentine's Day. At hindi lamang kapag February 14. Kasi nga ang February 14 ay talagang parang naging commercialized at naging araw ng pagtatagpo ng mga bawal na pag-ibig. At bawal po talaga yun. Kung bawal na pag-ibig, bawal din sa Diyos yun. Okay? At kaya po ba nating iwanan ang ganong pag-ibig? Challenge ito. Kaya po ba nating iwanan yung mga luma nating mga prinsipyo sa buhay? Kung nakita natin may mas magandang prinsipyong naghihintay sa iyo, kaya ba nating iwanan yung mga dating pananampalataya kung may nakita tayo na idinidikta ng salita ng Diyos na ito ang tamang pananampalataya? Kaya po ba nating iwanan ang mga negative attitude? Okay? Yung mga negative feelings na hindi mo maiwan-iwanan yung iyong pagkapuot sa iyong bianan, sa iyong kapitbahay, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, iwanan na po natin yan. Tinatawag ka ng Diyos sa mapayapang buhay, sa magandang relasyon. Tinatawag tayong lahat mga magulang at mga kapatid. So, laging may challenge. Naranasan po ito ni Abraham. Okay? Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. So, dito po sa Aklat ng Tesalonica, ay ito po yung sinasabi. Ang mga taga-roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Ito po si Pablo nagsasabi sa mga taga-Tesalonica. Chapter 1 verse 9. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Na-challenge din ang mga taga-Thessalonians. Nakita ni Pablo, ipinakilala ni Pablo ang Diyos ni Abraham na tumatawag upang talikuran ang dating pamumuhay, talikuran ang dating pananampalataya, talikuran ang mga Diyos-Diyosan at harapin ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos. Binanggit po ito ni Pablo sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. Yun po ang challenge.
sa marami kong nakasalmo at mga narinig. Hindi ka agad maiwan. Paano, pastor? Ito po yung kinagisnan ko ng paniniwala. Mapapagalitan ako ng magulang ko. Ito po yung hindi ko maiwan-iwanan na practice namin. Ito po yung hanggang sa mamatay ito na. Ay, palagay ko po'y mali yun. Kaya nga ito'y challenge eh. Kasi sa atin mo, nababago ba tayo ng ganitong paniniwala? May katiyakan ba tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Tayo po ba'y naakay sa mabuti at maayos na pamumuhay? Kung hindi po, ay maaring tinatawag ka ng Diyos, at hindi lang maaari, tinatawag ka ng Diyos upang iwanan ang ganyang sitwasyon ng buhay. So, the calling, tumugon si Abraham, positibo. The challenge, nalampasan ni Abraham. Bakit? Dahil sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. At sa huli po, the covenant. Two kinds of covenant. May dalawa pong uri ng pagkakasundo or tipan, testamento. Okay, kaya nga ang tawag diyan ay covenant, testament, kasunduan, tipan, Kaya nga ang Bible ay may lumang tipan, bagong tipan. Old Testament, New Testament. Old Covenant, New Covenant po ang tawag doon. So may mga kasunduan sa Bible. At ito pong dalawang kasunduan, may dalawa pong uri ng kasunduan, conditional at unconditional. Ano po yung conditional? Halimbawa, nagkasundo ang hari ng Egypt at hari ng Syria. Okay, may kasundo tayo. Pero may pareho po silang may expectation, may gagawin. Both parties ay mayroong dapat gampanan at gawin. O sige, huwag mong sasawayin ang aking mga kawal pag nagpunta dyan. Okay, sige. Ibibigay mo sa amin yung kayamanan sa lugar na yan. Sige. So, ganun po yung mga pinagkakasundoan noon. May mga, base lang tawag nung iba. Pagkakasundo ang mga hari. At parehong may responsibilidad. Parehong may pangako at pananagutan. Dito po, sa condition ni Abraham, ay unconditional covenant. Ibig sabihin, ang parties lang na nangako ay ang Diyos. Ang tawag po ng iba dito ay, ito na yung pagsisimula ng grace. Hindi lang pagsisimula. Kahit po sa Genesis, nandun na yung grace. So, tinawag ng Diyos si Abraham. At it is unconditional covenant. Ang nangako at pinagmula ng pangako, ang initiative ay galing sa Diyos. Okay? So, ano yung pangako at mga pangako sa covenant na ito ng Diyos kay Abraham? Sa verse 3 and 4 ay makikita po natin at mababasa verse 2 and 3, and I will. Ang nagsasalita po dito nga ay ang Diyos, walang iba. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na tumawag kay Noe, okay? Nagsalita kay Noe, at ang Diyos na tumawag kay Abraham, ito po yon. Kaya I will. So ang Diyos na si Yahweh, si Jehovah. Okay? So ang initiative ay galing sa kanya at hindi galing kay Abraham. At yung pong I will dito ay He is able to do His promise or all His promises. Ano yung una na laman ng covenant at promise? I will make you a great nation. Okay? Alam po ba ninyo na nung ito'y marinig ni Abraham, ay siguro ay nagulat siya. Alam niyo kung bakit? That time, si Abraham ay 75 years old na. At may asawa siya, nakasama nga si Sarah, pero baog. How come na siya ay magiging isang dakila at malaking bansa? Alam po ninyo, kung hindi nga pinapractice dito ni Abraham yung tinatawag na faith, believing, and trusting, palagay ko ay hindi makikipag-covenant, makikipagkasundo si Abraham. Hindi siya susunod.
Napaka-imposible. Paano? Baog nga si Sarah na kanyang asawa. At medyo may edad na rin siya. Okay? I will make you a great nation. Pangalawa, I will bless you. Yung pong blessing dito ay more on land. More on mga physical o mga kayamanan. Ano? At alam po natin na sa simula pa may mga kaunting kayamanan na si Abraham. Pero pag sinabing yung blessing dito yung land, ito po ay inulit-ulit pagdating sa chapter 15 ng 17, chapter 15, 17, chapter 13, ay binanggit po ito. Kung ating ididiretso ng pag-aaral at basa, actually po ito ay ni-repeat uli at kumbaga pinagpapatuloy, ipinapaalaala ng Diyos itong covenant na ito. At doon nga po sa chapter 17 ay binanggit na yang lupa na yan ay ibibigay ko yan sa iyo. Yung nakikita mong yan. So yun po yung blessing. At sinabi pa, sige lumabas ka dyan at tingnan mo yung mga bituin. Sabi niya, kaya mo bang bilangin yung mga bituin na yan? Ang iyong lahi ay magiging sindami ng mga bituin na yan at buhangin sa tabing dagat. Wow! Yun po yung pangako. At tingnan po ninyo yung anong pangako. You will be a blessing. I will make your name great. Alam po ninyo hanggang ngayon, katulad ngayon, pinag-uusapan natin, dakila ang pangalan ni Abraham. Alam po ninyo, sa mga Muslim, dakila ang pangalan ni Abraham. Sa mga Kristiyano, dakila ang pangalan ni Abraham. Sa mga Hudyo doon sa Jerusalem, dakila ang pangalan ni Abraham. So nangyari po ang covenant na ito. Na-fulfilled ang pangakong ito ng Diyos. At sa totoo lang po, mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nanggaling ang tribe of, yung 12 tribes, ang mga Hudyo. Okay? At yun po, nangyari na yung, ibig sabihin na sa Genesis pa lang, pagkatapos ito, talagang tinugunan ng Diyos yung kanyang pangako ng isang bansa. Okay? So, great nation, at talaga pong hanggang ngayon ay great ang bansang Israel. Economically, sabihin natin na insecurity, great ang bansang Israel. Hindi po siya matalo-talo ng mga galit na mga Arab nations na nakapaligid sa bansang Israel. Halos lahat ng mga magagaling at mayayamang negosyante sa buong mundo ay may dugong Hudyo. Napakagagaling ng mga Hudyo. So, great nation. At yun pong sinabing lupa ay, yun nga, inaakupahan na ngayon ng bansang Hudyo. Meron lang ibang lugar doon na ngayon ay akupado ng Palestinian. Pero nangyari ang pangakong ito, ang covenant na ito ng Diyos kay Abraham. Ano pa yung po sabi dito? Your name great, you will be a blessing. Alam po ninyo, sa ngayon ay naging pagpapala si Abraham hindi lamang sa bansang Hudyo, kundi sa sangka-Kristyanuhan. Bakit po naging blessing? Mula kay Abraham si Isaac, si Jacob, si Juda, okay? Galing dyan si David, pababa pa nandyan at lumabas ang Misaya. Si Jesucristo na naging tagapagligtas ng sangkatauhan. Si Jesucristo na namatay sa krus para iligtas ang mundo sa kanyang mga kasalanan. So, naging great ang pangalan ni Abraham. So si Abraham po ay naging pagpapala through Jesus Christ sa buong mundo. Hindi lamang sa bansang Hudyo, sa buong mundo. At tayo nga po ay naabot nito. I will bless those who bless you. Alam po ninyo, yung mga nagpala kay Abraham noon, pinagpala ng Diyos. Yung nagpala at tumutulong sa bansang Israel, pinagpapala ng Diyos. Yung mga nagpapala sa mga Kristiyano ngayon, pinagpapala rin ng Diyos. Yung mga nagpapala sa mga lingkod ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Yung mga nagpapala sa iyo, pinagpapala ng Diyos. So,
naging blessing para maging blessing sa iba. At alam po ninyo, sabi din, who dishonor you, I will curse. Alam po ninyo, ito'y mapangahawakan. Although, itong pangakong ito specifically para lang kay Abraham. Pero through Jesus Christ, ito po'y tayo'y naambunan ng pagpapala na ito. Okay? Naging lahi tayo ni Abraham. Okay? Through Jesus Christ. Galatians chapter 3. Okay? So, na-fulfilled ang mga promises na ito sa covenant. Mula noong panahon ni Abraham hanggang sa kasalukuyan, God fulfilled and still fulfilling these promises hanggang ngayon. Mga kapatid, yung pagtugon ni Abraham sa call ng Diyos, sa tawag ng Diyos, yung kanyang pagharap sa challenge dahil sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, ay nagbunga upang ikaloob sa kanya ng Diyos at pumasok si Abraham sa covenant sa kanya ng Diyos na dala ang mga pangakong tinupad at tinutupad ng Diyos hanggang sa panahon natin. Napakagandang pangyayari sa mundo. Okay? Ito po isang dahilan upang purihin natin ang Diyos. Isang dahilan upang pasalamatan natin ang Diyos. Isang dahilan para luwalhatiin natin ang Diyos. Tayo po'y pinagpala ni Abraham sa pamagitan ni Jesucristo. Iyo bang naranasan ang pagpapalang ito? Kung tayo po ay magre-respond sa tawag ng Diyos, kung tayo ay by faith and by our trusting to Him ay tatanggapin natin ang challenge ng Diyos at tayo magsusunod, we will trust and obey God, I believe God will bless you, will bless us like Abraham. Mga kapatid, may tawag ang Diyos. Laging may challenge sa pagtawag ang Diyos. Pero kasunod noon, ang blessing sa covenant at pangako ng Diyos na ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga pangako. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at nawa ay tayo'y sumunod sa Diyos katulad ni Abraham. God bless us all po. Thank you.